Naroon ka na bang nagtanong kung may nakatagong susi ang iyong petsa ng kapanganakan upang buksan ang yaman sa 2025? Isipin mo na lang ang paggising isang araw at matuklasan na ang mga numero sa iyong kapanganakan ay matagal nang gumagabay sa iyo patungo sa tagumpay. Sa pananalapi, hindi mo lang alam kung paano basahin ang mga palatandaan. Paano kung ang sinaunang numerolohiya at astrolohiya ay matagal nang naglalarawan ng iyong kapalaran. At ang tanging kailangan mo ay i-decode ang mensahe? Maaari kayang ang 2025 ang taon kung kailan mo sa wakas maaabot ang iyong tunay na potensyal sa pananalapi? Manatili ka lang dahil sa pagtatapos ng bidyong ito, malalaman mo kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay nakaayon sa kasaganaan. Sa buong kasaysayan, naniwala ang mga tao na ang mga numero ay nagtataglay ng mga lihim ng ating kapalaran. Mula sa mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa modernong astrolohiya, ang mga petsa ng kapanganakan ay iniuugnay sa swerte, tagumpay, at maging sa kasaganaan sa pananalapi. Ngunit paano kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay hindi lang basta hanay ng mga numero? Paano kung naglalaman ito ng isang nakatagong kodigo na tumutukoy sa iyong potensyal na kayamanan sa 2025? Ayon sa numerolohiya at astrolohiya, ang universo ay gumagana sa mga eksaktong padron na may impluensya sa ating buhay sa paraang hindi natin namamalayan. Ang iyong petsa ng kapanganakan ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng bagong yaman, hindi inaasahang oportunidad, at malalaking tagumpay sa pananalapi ngayong taon. Maging ikaw man ay isang nag-aalinlangan o matibay na naniniwala, tiyak na ayaw mong palampasin ang susunod na bahagi. Sa pagtatapos ng videong ito, malalaman mo kung nakaayon ba ang iyong pitsa ng kapanganakan sa tagumpay sa pananalapi sa 2025 at kung anong mga hakbang ang dapat mong gawin upang lubos na mapakinabangan ang iyong potensyal sa yaman. Tara at tuklasin natin ang koneksyon ng petsa ng kapanganakan at kayamanan. Napansin mo na ba kung paano may ilang tao na tila walang kahirap-hirap sa pag-akit ng pera, samantalang ang iba ay patuloy na nahihirapan kahit gaano pa sila kasipag? Paano kung ang sagot ay nasa kanilang petsa ng kapanganakan? Ayon sa sinaunang kaalaman, ang mga numero sa iyong kapanganakan ay may natatanging vibrasyon na maaaring makaapekto sa iyong kapalaran sa pananalapi. Ang numerolohiya, isang sinaunang kasanayan, ay naniniwala na ang bawat numero ay may kakaibang enerhiya na humuhubog sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, kabilang na ang kayamanan, tagumpay, at katatagan sa pananalapi. Pag-isipan mo ito, bakit maraming bilyonaryo at matagumpay na negosyante ang may magkaparehong birth numbers? Isa lang ba itong pagkakataon o may natatagong pattern na nag-uugnay sa kanila? Ayon sa mga numerologist, ang mga numero ay hindi lang basta simbolo. Sila ang pundasyon ng universo na siyang nagpapadaloy ng enerhiya sa ating buhay. Isa sa pinakamakapangyarihang numero sa numerolohiya ay ang life path number na nakukuha mula sa iyong petsa ng kapanganakan. Ang numerong ito ay nagpapakita ng iyong pangunahing personalidad, lakas, kahinaan, at higit sa lahat, ang iyong potensyal sa pananalapi. Halimbawa, life path number 8. Kadalasang likas na pinuno na may matinding instinct sa pananalapi. Maraming matagumpay na negosyante ang may ganitong numero dahil ito ay sumisimbolo ng kayamanan, kapangyarihan, at kahusayan sa pera. Life path number 1. Kilala sa kanilang ambisyon at determinasyon. Sila ay kadalasang gumagawa ng sarili nilang landas sa tagumpay sa halip na sundan ang tradisyonal na ruta. Paano naiimpluwensyahan ng petsa ng kapanganakan
ang swerte sa pananalapi. Ang iyong petsa ng kapanganakan ay hindi lang humuhubog sa iyong personalidad. Maaari rin nitong ipakita ang iyong mga oportunidad sa pananalapi. May ilang mga petsa na may likas na enerhiya na umaakit ng kayamanan, habang ang iba ay nangangailangan ng mas maraming pagsisikap upang mabuksan ang pintuan ng kasaganaan. Halimbawa, ipinanganak sa ika-1, ika-10, ika-11, o ika-28 ng kahit anong buwan, malaya mag-isip at mahilig sa panganib. Mas madali silang nagtatagumpay sa pagninegosyo at pamumuno. Ipinanganak sa ika-2, ika-11, ika-20, o ika-29, mahuhusay sa pakikipagtulungan at negosyo. Sila ay perpektong kasosyo o mamumuhunan sa negosyo. Ipinanganak sa alas 5, alas 12, o alas 12:03, mabilis mag-isip at mahusay sa komunikasyon. Madalas silang nagtatagumpay sa media, marketing, at pagbebenta. Ipinanganak sa ika-8, ika-17, o ika-26. Malakas ang koneksyon sa kasaganaan, ngunit kailangang matutong balansehin ang ambisyon at tiyaga upang maiwasan ang kabiguan sa pananalapi. Maging ang kasaysayan ay nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng petsa ng kapanganakan at tagumpay. Maraming sa pinakamayamang tao sa mundo ang may magkatulad na numerolohikal na katangian na nagpapatibay sa ideya na ang iyong petsa ng kapanganakan ay maaaring magkaroon ng papel sa pagtukoy ng iyong kinabukasan sa pananalapi. Ano ang kahulugan nito para sa iyo? Kung hindi mo pa pinag-isipan ang epekto ng iyong petsa ng kapanganakan sa iyong kapalaran sa pananalapi, ngayon na ang tamang panahon upang tingnan itong mabuti. Maging naniniwala ka man sa numerolohiya o hindi, ang pag-unawa sa mga nakatagong pattern na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mahahalagang pananaw tungkol sa iyong likas na lakas at kung paano mo mapapalawak ang iyong mga oportunidad sa yaman sa 2025. Sa susunod, ating tatalakayin kung paano nakakaimpluwensya ang astrolohiya at paggalaw ng mga planeta sa kayamanan, at kung bakit may natatanging mga oportunidad sa pananalapi para sa ilang petsa ng kapanganakan sa 2025. Manatili ka lang dahil mas lalo pang lilinaw ang iyong landas patungo sa tagumpay sa pananalapi. Mga astrological na pananaw. Paano naiimpluwensyahan ng mga planeta ang iyong pananalapi? Habang binibigyang kahulugan ng numerolohiya ang mga nakatagong kahulugan sa likod ng mga petsa ng kapanganakan, dinadala ito ng astrolohiya sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng pagsusuri sa impluwensya ng mga planeta sa tagumpay sa pananalapi. Ang pagkakaayon ng mga planeta sa panahon ng iyong kapanganakan, kasabay ng paggalaw ng mga celestial bodies sa 2025, ay maaaring magpahiwatig ng mga oportunidad, hamon, at maging ng mga biglaang biyaya sa pananalapi. Mula pa noong sinaunang panahon, pinag-aralan na ng mga astrologo kung paano naaapektuhan ng mga posisyon ng planeta ang kayamanan at kasaganaan. May ilang planeta na itinuturing na tagapagdala ng yaman, habang ang iba naman ay maaaring maging hadlang sa iyong paglalakbay sa pananalapi. Ang pag-unawa sa mga cosmic na impluwensyang ito ay makakatulong sa iyo na iayon ang iyong mga aksyon sa tamang panahon upang mapakinabangan ng husto ang iyong potensyal sa pananalapi. Mahahalagang planeta na may impluwensya sa kayamanan. Ang bawat planeta ay may natatanging papel sa paghubog ng iyong kapalaran sa pananalapi. Narito kung paano naaapektuhan ng ilan sa pinakamakapangyarihang planeta ang pera at tagumpay. Jupiter, ang planeta ng kayamanan at paglago. Si Jupiter, na kilala bilang the Great Benefic, ay ang planeta ng suwerte, kasaganaan, at pag-unlad sa pananalapi. Kapag malakas ang Jupiter sa iyong birth chart,
Maaari itong magdala ng biglaang yaman, tagumpay sa negosyo, at kapaki-pakinabang na oportunidad. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng mga Jupiter-ruled signs tulad ng Sagittarius at Pisces o yaong may malakas na Jupiter placement ay madalas na nakakaakit ng yaman ng walang kahirap-hirap. Venus, ang planeta ng karangyaan at material na pakinabang. Si Venus ang nangangasiwa sa pera, kagandahan, at luho. Kapag nasa magandang posisyon ang Venus sa iyong chart, may likas kang kakayahang makaakit ng yaman, lalo na sa pamamagitan ng pamumuhunan, malikhaing gawain, at relasyon. Ang mga Taurus at Libra na pinamumunuan ni Venus ay madalas na may mahusay na kakayahan sa paghawak ng pera at pagpapalago nito. Saturn, ang planeta ng disiplina at sipag. Hindi tulad ni na Jupiter at Venus na nagdadala ng kayamanan ng madali. Si Saturn ay nangangailangan ng disiplina, pasensya, at tiyaga. Ang mga may malakas na impluwensya ni Saturn, gaya ng Capricorn at Aquarius, ay kadalasang nagtatamo ng tagumpay sa pananalapi sa mas huling bahagi ng buhay. Ngunit kapag nakamit nila ito, kadalasang pangmatagalan. Si Saturn ang nagtuturo ng responsibilidad sa pera at pangmatagalang pagpaplano. Mercury, ang planeta ng negosyo at kalakalan. Si Mercury ang nangangasiwa sa talino, komunikasyon, at negosyo. Kapag nasa magandang posisyon si Mercury sa iyong chart, maaari kang magtagumpay sa entrepreneurship, negosasyon, at mga intelektual na gawain. Ang mga Gemini at Virgo na pinamumunuan ni Mercury ay madalas na matagumpay sa mga larangan tulad ng marketing, pagsusulat, at negosyo. The Moon, ang planeta ng intuition at emosyonal na kayamanan. Hindi lang damdamin ang kinokontrol ng buwan, ito rin ay may impluwensya sa instinct sa pananalapi. Ang mga may malakas na moon placement ay kadalasang nagtatagumpay sa mga industriyang may kinalaman sa emosyon tulad ng psikolohiya, hospitality, at real estate. Ang mga Cancer-born na pinamumunuan ng buwan ay maaaring makahanap ng yaman sa pamamagitan ng pamumuhunan sa real estate o negosyo na may kinalaman sa pangangalaga ng iba. Mahahalagang planetary transits na makakaapekto sa yaman sa 2025 taon, ang paggalaw ng mga planeta ay nagdudulot ng pagbabago sa enerhiya na nakakaapekto sa mga oportunidad sa pananalapi para sa iba't ibang zodiac signs. Narito ang ilan sa mga pinakamahalagang astrological na kaganapan sa 2025 na maaaring makaapekto sa yaman. Jupiter, lumipat sa Taurus, Mayo 2025. Ang Jupiter sa Taurus ay isang gintong panahon para sa katatagan sa pananalapi, pamumuhunan sa real estate, at pagpapalawak ng negosyo. Ang mga may malakas na Taurus placements ay maaaring makaranas ng malaking pagunlad sa yaman. Saturn sa Pisces. Buong 2025. Ang transit na ito ay pabor sa pangmatagalang pamumuhunan, matalinong pag-iimpok, at estratehikong desisyon sa negosyo. Ito ang tamang panahon para mag-ipon ng yaman sa halip na sumugal sa mabilisang kita. Mercury retrogrades periods, Abril, Agosto, at Disyembre, 2025. Sa mga panahong ito, dapat mag-ingat sa paggawa ng desisyon sa pananalapi. Iwasan ng mga padalos-dalos na pamumuhunan o negosasyon upang maiwasan ang pagkalugi. Mga eklipse sa Aries at Libra. Ang mga eklipse sa 2025 ay maaaring magdala ng malalaking pagbabago sa pananalapi para sa mga Aries at Libra, kabilang ang mga biglaang kita o pagbabago sa karera. Ano ang kahulugan nito para sa iyo? Ang pag-unawa sa mga astrological na impluwensyang ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong magplano ng maaga. Kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay nakaayon sa mga mapalad na transits sa 2025,
maaari kang makaranas ng biglaang pag-unlad sa pananalapi. Gayunpaman, kung may mga hamon na ipinapahiwatig, maaari mong paghandaan ito sa pamamagitan ng mas maingat na pamumuhunan at pag-iwas sa mapanganib na hakbang. Sa susunod, tatalakayin natin kung paano makalkula ang iyong wealth number gamit ang numerolohiya at kung paano maaaring gabayan ka ng numerong ito sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa pananalapi sa 2025. Manatili ka lang dahil ang iyong petsa ng kapanganakan ay nagtatago pa ng mas maraming sikreto kaysa sa iyong inaakala. Paano kalkulahin ang iyong wealth number? Ngayong napag-usapan na natin kung paano nakakaapekto ang astrolohiya sa kayamanan, oras na upang tuklasin ang numerolohiya, at kung paano mo makakalkula ang iyong wealth number gamit ang iyong petsa ng kapanganakan. Ang numerolohiya ay isang sinaunang sistema na nag-uugnay ng mga numero sa iba't ibang aspeto ng buhay, kabilang ang tagumpay sa pananalapi. Bawat petsa ng kapanganakan ay may nakatagong vibrasyon na maaaring magbunyag ng iyong likas na lakas, potensyal sa pananalapi, at pinakamahusay na paraan upang makaakit ng kayamanan. Hakbang-hakbang na gabay sa pagkalkula ng iyong wealth. Number. Ang wealth number ay nagmumula sa iyong life path number, na siyang pinakamahalagang numero sa numerolohiya. Narito kung paano ito kalkulahin. Isulat ang buong petsa ng iyong kapanganakan. DD, o YY. 2 digit ang i-add hanggang sa makakuha ka ng isang single digit na numero. Maliban kung ito ay isang master number. 11, 22, o 33. Halimbawa, ng pagkalkula. Kung ikaw ay ipinanganak noong Marso 14, 1,000, 972. 14, 03, 1972. Idagdag ang mga digit. 1 plus 4 plus 972. 0 plus 3 plus 1 plus 9 plus 9 plus 2 ay katumbas ng 29. Bawasan pa. 2 plus siyam ay 11. Dahil 11 ay isang master number, hindi na ito binabawasan pa. Sa kasong ito, ang life path number ay 11, na nangangahulugang ang taong ito ay may malakas na espiritual at pinansyal na kapalaran. Ngayon, tuklasin natin kung ano ang sinasabi ng iyong wealth number tungkol sa iyong potensyal sa pananalapi. Ano ang ibig sabihin ng iyong wealth number sa iyong tagumpay sa pananalapi? Kapag nakuha mo na ang iyong life path number, maaari mong malaman kung ano ang ibig sabihin nito sa iyong kayamanan at pag-unlad sa pananalapi sa 2025. Life Path 1, The Leader. Ikaw ay itinakda upang lumikha ng yaman sa pamamagitan ng pagiging independyente, makabago, at isang natural na pinuno. 2025 predictions. Magdadala ito ng mga pagbabago sa karera at bagong oportunidad kung ikaw ay handang sumugal sa malalaking desisyon. Best careers: entrepreneurship, tech startups, management, life path 2, the diplomat. Ang iyong kayamanan ay nagmumula sa pakikipagpartner, networking, at kooperasyon. 2025 predictions. Mas magiging matagumpay ka sa mga negosyo at investment na may kasosyo. Best careers: business partnerships, consulting, real estate. Life path 3, the creative. Ang iyong tagumpay sa pananalapi ay may kaugnayan sa pagkamalikhain, komunikasyon, at pagpapahayag ng sarili. 2025 predictions. Magandang taon ito upang i-monetize ang iyong talento. Best careers: media, writing, entertainment. Life path 4, the builder. Ang iyong sipag at disiplina ang susi sa iyong kayamanan. 2025 predictions. Pabor ito sa pangmatagalang pamumuhunan at matatag na negosyo. Best careers: finance, engineering,
Architecture. Life Path 5, The Risk Taker. Mahilig ka sa pagbabago at mabilis na galaw sa negosyo. 2025. Prediction. Magkakaroon ka ng mga biglaang oportunidad sa pananalapi, pero mag-ingat sa mga pabigla-biglang desisyon. Best careers, marketing, travel, sales. Life Path 6, The Nurturer. Umaakit ka ng kayamanan sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. 2025 predictions. Real estate at hospitality industry ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Best careers. Healthcare, teaching, real estate. Life Path 7, The Thinker. Ang iyong yaman ay nagmumula sa kaalaman at karunungan. 2025 predictions. Magiging matagumpay ka sa mga investment na may kaugnayan sa edukasyon, teknolohiya, at pananaliksik. Best careers, technology, finance, academia. Life Path 8, The Money Magnet. Ito ang numero ng kayamanan at kapangyarihan sa pananalapi. 2025 prediction. Inaasahan ng malalaking tagumpay sa negosyo at investments. Best careers, business, finance, executive roles. Life Path 9, The Philanthropist. Dumarating ang pera sa iyo kapag nagpo-focus ka sa humanitarian efforts. 2025 predictions. Ang pagtulong sa iba ay magdadala ng hindi inaasahang gantimpala sa pananalapi. Best careers, social work, philanthropy, coaching, master numbers 11, 22, 33. The wealth creators, may extraordinary financial potential ka. 2025 predictions. Isang transformational na taon para sa iyo pagdating sa yaman at personal na pag-unlad. Best careers, leadership, spiritual guidance, visionary projects. Paano mo magagamit ang iyong wealth number sa 2025? Ngayong alam mo na ang iyong wealth number, maaari mo itong gamitin bilang gabay para sa iyong tagumpay sa pananalapi. I-align ang iyong career choices sa iyong natural na lakas. Maging matalino sa iyong mga pamumuhunan batay sa iyong numerology insights. Samantalahin ang mga oportunidad na tumutugma sa iyong numero. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga partikular na petsa ng kapanganakan na may pinakamalaking tsansa na makaakit ng kayamanan sa 2025. Manatili ka lang dahil maaaring kasama ang iyong petsa ng kapanganakan sa listahan. Pangapalatandaan na ang iyong petsa ng kapanganakan ay nakaayon sa kayamanan sa 2025. Ngayong alam mo na kung paano naiimpluwensyahan ng iyong wealth number ang iyong potensyal sa pananalapi. Dalhin natin ito sa mas mataas na antas. May ilang mga petsa ng kapanganakan na natural na nakakaakit ng kasaganaan dahil sa pagsasanib ng numerolohiya at planetary influence. Kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay kabilang sa mga makapangyarihang pag-aayon na ito, maaaring ang 2025 ang taon kung kailan tatahakin mo ang isang malaking hakbang patungo sa tagumpay sa pananalapi. Mga petsa ng kapanganakan na umaakit ng kayamanan sa 2025 bagaman ang bawat petsa ng kapanganakan ay may sariling kahalagahan. May ilang mga petsa na natural na nakaayon sa kasaganaan. Kung ikaw ay ipinanganak sa isa sa mga sumusunod na araw, mas mataas ang posibilidad mong makaranas ng tagumpay sa pananalapi sa 2025. Ika-1, ika-10, ika-11, ika-28 ng anumang buwan. The leaders. Mga likas na pinuno na may matinding ambisyon at kakayahang ipakita ang tagumpay sa pananalapi. Ang 2025 ay magdadala ng malalaking oportunidad sa karera. Perpektong taon upang sumubok ng negosyo o pamumuhunan. Lakas, kumpiyansa, pamumuno, pagbabago. Best financial moves sa 2025.
pagsisimula ng negosyo, pamumuhunan sa teknolohiya, personal na branding. Ikadalawa, ikalabing-isa, ikalawampu, ikadalawamput-siyam ng anumang buwan, the collaborators. May malakas na intuwisyon at kakayahang bumuo ng kayamanan sa pamamagitan ng relasyon at pakikipagtulungan. Ang tagumpay sa 2025 ay darating sa pamamagitan ng networking at partnerships. Lakas, emosyonal na katalinuhan, teamwork, negosasyon. Best financial moves sa 2025. Pakikipagsosyo, joint ventures, real estate collaborations. Ikatatlo, ikalabindalawa, ikadalawamput-isa, 30 ng anumang buwan. The creators. Likhaing mga individual na may likas na kakayahang maakit ang yaman sa pamamagitan ng sining at komunikasyon. Sa 2025, pabor ang digital content at creative industries. Perfect time upang kumita gamit ang talento. Lakas, komunikasyon, artistic vision, storytelling. Best financial moves sa 2025. Pag-monetize ng online content, paglulunsad ng creative business, pagsusulat at media. Ika-4, ikalabintatlo, ikadalawamput-dalawa, 31 ng anumang buwan, the builders. Masipag at may disiplina sa pagbuo ng pangmatagalang kayamanan. Sa 2025, stability at structure ang magiging tema. Perfect na taon para sa matalinong investments. Lakas, praktikalidad, tiyaga, problem solving. Best financial moves sa 2025. Real estate, stock market investments, long-term savings plans. Ikalima, ikalabing-apat, ikadalawamput-tatlo ng anumang buwan. The adventurers. Mahilig sa panganib at pagbabago. Nag-e-enjoy sa mabilis na galawan sa negosyo. Ang 2025 ay magdadala ng mabilisang oportunidad sa pananalapi. Pero dapat mag-ingat sa pabigla-biglang desisyon. Lakas, adaptability, salesmanship, mabilis magdesisyon. Best financial moves sa 2025. Cryptocurrency, high-risk investments, marketing at sales. Ika-6, ikalabinlima, ikadalawamput-apat na ng anumang buwan, the nurturers. Nakakaakit ng kayamanan sa pamamagitan ng responsibilidad at serbisyo sa iba. Kung ipinanganak ka sa isa sa mga petsang ito, ang iyong daan patungo sa yaman sa 2025 ay sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Lakas, pagkakaroon ng malasakit, empatiya, financial discipline. Best financial moves sa 2025. Real estate, healthcare, family-owned businesses. Ika-7, ikalabing-6, ikadalawamput-lima ng anumang buwan. The thinkers, mahusay sa estratehiya at matalino sa pananalapi. Sa 2025, ang kayamanan ay darating mula sa pagsusuri, intelektual na pagsisikap, at matalinong pag-i-invest. Lakas, analytical thinking, intuition, atensyon sa detalye. Best financial moves sa 2025, stock market analysis, consulting, tech-based investments. Ika-8, ikalabing-7, ikalabing-6 na ng anumang buwan, the money magnets natural, na naaakit sa kayamanan. Gayunpaman, dapat matutunan ang financial discipline upang mapanatili ito. Ang 2025 ay magdadala ng malalaking oportunidad sa negosyo at expansion. Lakas, business acumen, financial strategy, resilience. Best financial moves sa 2025. Large-scale investments, entrepreneurship, executive roles. Ikasi, ikalabing-8, ikalabing-7 ng anumang buwan. The humanitarians, matagumpay, kapag ang kanilang trabaho ay nakaayon sa isang makabuluhang misyon. Ang kayamanan sa 2025 ay darating kapag ang layunin mo ay makatulong sa iba. Lakas, visionary thinking, generosity, strong intuition. Best financial moves
sa 2025. Charity-based businesses, coaching, mentorship, public speaking. Paano mo magagamit ang impormasyong ito sa 2025 para sa tagumpay sa pananalapi? Itakda ang malinaw na mga layunin sa pananalapi. Gumawa ng plano na naaayon sa iyong likas na lakas. Kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay nagpapakita ng tagumpay sa negosyo, magplano para sa startup o investments. Sundin ang paggalaw ng mga planeta. Ang transit ng Jupiter at Venus sa 2025 ay magpapakita ng pinakamagandang panahon para sa mga financial decisions. Gumawa ng tamang hakbang sa tamang panahon. May ilang buwan sa 2025 na mas magiging pabor sa'yo. Kung partnerships ang nagpapalakas sa'yo, mag-focus sa collaborations. Kung leadership ang forte mo, i-grab ang mga opportunities na ilalagay ka sa posisyon ng kapangyarihan. Iwasan ng mga financial pitfalls. Kung ang iyong birth date ay nagpapahiwatig na mahina ka sa impulsive spending, mag-ingat sa hindi kinakailangang gastusin. Kung ang tagumpay mo ay nangangailangan ng tiyaga, huwag magmadali sa investments. Konklusyon, ang iyong petsa ng kapanganakan, ang iyong gabay sa kayamanan. Ang iyong birth date ay may hawak ng mga nakatagong pahiwatig tungkol sa iyong tagumpay sa pananalapi. Ang universo ay binigyan ka na ng mapa. Ngayon, nasa sa iyo na kung paano mo ito susundan. Sa susunod, aalamin natin ang mga natatanging numerolohikal at astrological na cycles na maaaring magbukas ng pinakamalalaking oportunidad sa kayamanan sa 2025. Ang pag-unawa sa iyong lakas ay unang hakbang lamang. Ang totoong pagbabago ay nangyayari kapag ginagamit mo ito sa tamang paraan. Ang 2025 ay puno ng oportunidad. Pero kung paano ka maghahanda at kikilos ang magtatakda kung maaakit mo ang yaman o palalampasin ito. Narito ang isang detalyadong action plan batay sa numerolohiya, astrolohiya, at napatunayang estratehiya sa pananalapi upang matulungan kang ganap na mapakinabangan ang iyong potensyal sa yaman sa 2025. Itakda ang malinaw na mga layunin sa pananalapi. Batay sa iyong petsa ng kapanganakan, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng karamihan ay ang pamumuhay ng walang malinaw na plano sa pananalapi. Kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay nakaayon sa enerhiya ng kayamanan, dapat kang magtakda ng tiyak at malinaw na layunin upang samantalahin ang mga oportunidad na paparating. Kung naman po kung ang iyong wealth number ay nagpapahiwatig ng pamumuno, Life Path 1, 8, ang iyong layunin ay dapat maglunsad ng negosyo. Kumuha ng mataas na posisyon sa trabaho o mamuno sa isang investment group. Kung ang iyong birth date ay pabor sa teamwork at collaborations, Life Path 2, 6, 11. Dapat kang mag-focus sa networking, pakikipag-partner, at pagsali sa mga joint ventures. Kung ang numerolohiya mo ay nagpapakita ng biglaang pagbabago sa pananalapi, Life Path 5, Siyam, dapat kang maging handa sa mga biglaang oportunidad, pero mag-ingat sa impulsive na desisyon. Action step! Isulat ang 3 pangunahing layunin sa pananalapi para sa 2025. Halimbawa, pagkamit ng tiyak na kita, paglulunsad ng negosyo, pamumuhunan ng isang partikular na halaga, o pag-abot sa target na ipon. 2 oras, i-time ang iyong mga desisyon sa pananalapi gamit ang astrolohiya. Ang 2025 ay isang malakas na taon para sa paglikha ng kayamanan, pero mahalaga ang tamang timing. May ilang planetary movements na magbibigay ng perpektong pagkakataon upang gumawa ng mahahalagang desisyon sa pera. Enero, Marso 2025. Perpektong panahon para sa pagpaplano, pag-aaral, at pananaliksik sa pananalapi. Iwasan ang malalaking investments, pero simula ng paghahanda.
Abril, Hunyo 2025. Ang Jupiter ay lilipat sa Taurus na nagdadala ng paglago sa pananalapi, lalo na sa real estate at long-term investments. Perpektong panahon upang magsimula ng negosyo o pumasok sa malaking investment. Hulyo, Desyembre 2025. Mag-ingat sa panahong ito. Ang haporsyong Mercury retrograde ay maaaring magdulot ng kalituhan sa pananalapi. Iwasan ang pagsisimula ng malalaking kontrata o impulsive money moves. Oktubre, Disyembre 2025. Malakas na enerhiya ng pagpapalawak ng yaman, lalo na para sa mga may life path, 8, 3, at 5. Perpektong panahon upang tapusin ang mga pamumuhunan at tiyakin ang iyong financial future. Action step. Markahan ang mahahalagang petsa sa iyong kalendaryo at i-align ang iyong mga financial decisions sa planetary movements. Buuin ang tamang mindset tungkol sa yaman. Ang iyong pananaw sa pera ay may mahalagang papel sa iyong tagumpay. Maraming tao ang may negatibong paniniwala tungkol sa pera na humahadlang sa kanilang kasaganaan. Kung iniisip mo na mahirap kumita ng pera o swerte lang ang nagiging mayaman, tinatanggihan mo mismo ang mga oportunidad sa yaman. Ang mga may malalakas na wealth numbers, life path 8, 1, 3, ay natural na naaakit sa pera. Pero kung hindi nila pinaniniwala ang karapat-dapat sila, subconsciously nilang hinaharangan ang kayamanan. Paano palakasin ang iyong mindset sa yaman sa 2025? Gumamit ng daily affirmations tulad ng dumadaloy sa akin ang pera ng madali at sagana o ako ay karapat-dapat sa yaman at tagumpay. Palibutan ng iyong sarili ng mga matagumpay at financially savvy na tao. Magbasa ng mga libro tungkol sa money management, investments, at financial psychology. Action step. Tukuyin ang isang negatibong paniniwala mo tungkol sa pera at palitan ito ng isang positibong affirmation. Ulitin ito araw-araw hanggang sa magbago ang iyong mindset. 4, mamuhunan. Ayon sa iyong lakas, ang bawat wealth number ay may likas na lakas pagdating sa pamumuhunan. Life Path 1, 8. Mas bagay sa high-growth businesses, stock market, at real estate. Life Path 2, 6. Dapat mag-focus sa joint ventures, property investments, at family-owned businesses. Life Path 3, 5. Pinakamahusay sa digital businesses, media, at creative investments. Life Path 4, 7. Mas matagumpay sa stable investments tulad ng gold, bonds, at real estate. Life Path 9, 11, 22. Dapat mamuhunan sa impact-driven businesses, education, coaching, at spiritual growth. Action step. Piliin ang investment strategy na tumutugma sa iyong natural na lakas at magsimulang mag-aral tungkol dito. 5 kumilos ng may kumpiyansa. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga mayayaman at mga nahihirapan sa pera ay ang kakayahang kumilos. Maraming tao ang naghihintay ng perfect moment, pero sa totoo lang, ang kayamanan ay dumarating sa mga taong gumagawa ng matapang at matalinong desisyon. Kung ang iyong numerolohiya ay nagpapahiwatig ng entrepreneurship, simulan na ang iyong negosyo. Kung ang iyong astrology ay nagpapakita ng financial luck sa partnerships, humanap ng investors o business collaborators. Kung ikaw ay nakahanay sa investment opportunities, simulan ang pagsasaliksik at paggawa ng matalinong desisyon. Action step. Gumawa ng isang konkretong commitment ngayon. Magsimula ng side hustle. Palakasin ang iyong financial knowledge o planuhin ang iyong investments sa 2025. Konklusyon. Ang iyong petsa ng kapanganakan, ang iyong gabay sa kayamanan. Ang iyong petsa ng kapanganakan ay hindi lang basta numero. Ito ay isang gabay, isang mapa na nagpapakita ng iyong mga lakas, oportunidad, at financial destiny. Pero ang kaalaman lang ay hindi sapat.
Binigyan ka na ng universo ng tamang kasangkapan. Nasa sa iyo na kung paano mo ito gagamitin. Ang 2025 ay puno ng posibilidad at nasa iyong mga kamay kung paano mo ito pagsasamantalahan.